Welcome back dito sa channel natin. Papunta tayo ngayon dito sa Westside City. Andito pala tayo sa kabilang side ng Westside City. Napakalawak ng area dito sa kabila na i-develop pa. Nasa 31 hectares ang kabuuang lawak nito. Isa pa lang yung project na natapos dito sa kabilang side, ang The Gentry Manor. Ito ay cluster ng mga residential condominium. Ang Westside City pala ay development ng Mega World. Matagal nang natapos itong bagong condominium at may mga resident na siguro dito na nakatira. Malapit lang ito sa Okada, Manila. Pasensya na kayo, medyo madilim yung panahon natin sa ngayon. So ayan guys, dito lang sa kabila yung Okada, Manila. Wala na pala tayong balita kung ano na nangyari dito sa agawan ng ownership ng Okada, Manila. Mukhang naayos na at wala nang gulo, wala na tayong nabalitaan. Dalawang grupo yung nag-aagawan dito sa Okada, Manila. Ang Okada Holdings Limited at ang partner nila na Tiger Resort Leisure and Entertainment. Dito sa gitna, ito ay Entertainment City. At yung kabilang side ay bahagi na yon ng Westside City Development. Hinati-hati kasi yung mga property dito. Yung magkabilang side ay napunta sa Mega World at itong gitna ay bahagi ng Entertainment City na napunta naman sa Pagcor at Nayong Pilipino. Dito sana itatayo noon ang isa pang mega project, ang Nayon Landing Resort and Casino sa tapat ng Okada. Kaso na-cancel at hindi natuloy yung project na yon, sayang, napakaganda pa naman. By the way, pinatigil pala yung project na yon ni former President Duterte. Napansin kasi yung anomalya ng binigyan ng 75 years na lease dito sa property ng Nayong Pilipino. Kaya binawi at pinakancel ang kontrata kahit nagkaroon na ng groundbreaking ceremony. Mga Korean at Chinese investors yung magtatayo sana ng casino dito sa tapat ng Okada. Hanggang sa ngayon bakante pa rin yung property na yan ng Nayong Pilipino at wala ng project na itinayo. Dito sa kabila ng Westside City, tapos na yung itinayo ng mga bagong residential condominium.
Wala na ngang space dito at fully developed na. Patuloy din ang development ng iba pa mga projects ng Mega World. Meron pa sila mga bagong township katulad ng Upper East sa Bacolod City, ang Northwind Global City dyan sa Bulacan, sa kanila din yung Newport City, Eastwood City, Southwood City at marami pang iba. Ito naman ang Kingsford Hotel. At dyan sa kabila naman ang Grand Westside Hotel. Isa pang bagong balita na nakalap natin, magkakaroon pala ng rebranding itong Grand Westside Hotel. Wow, tapos na rin pala itong kondo sa likod ng Grand Westside Hotel. Mabilis pala ang progress ng proyektong ito. Anyway, ito na pala ang elevated walkway na magko-connect mula dyan sa Grand Westside Hotel papunta dito sa Hotel Resort and Casino. Malapit na rin matapos itong Westside Integrated Resort. Yan ang bagong pangalan ng project na yan. Akala natin tapos na itong elevated walkway, pero hindi pa pala, nilagyan pa ng final na design. Tawid muna tayo dito sa kabilang side. Tatlong residential condominium pala yung itinayo dyan sa likod. Anyway, gaya na sinabi ko kanina, magkakaroon ng rebranding ang Grand Westside Hotel. Nagkaroon na ng signing of agreement ang Mega World at ang Movenpick. Magiging Movenpick Hotel Manila na ang magiging pangalan nito. Makikita rin pala natin dito yung mga reclamation project na ginagawa dyan sa likod ng Mall of Asia. So ayan guys, ang ganda na nga itong elevated na walkway. Dark tinted glass pala yung inilagay nila dito, kaya halos di natin makita yung loob.
Nilagyan pa ng design dito sa labas ng parang arko. Natapos na yung paglalagay ng glass pati na ng canopy. By the way, itong Grand Westside Hotel ay merong 1,500 rooms. Maganda pala siya kapag nandito ka sa malapit. So magiging dark din pala ang kulay dito sa Hotel and Casino. By the way, magiging 100% owned na pala ito ng SunTrust Resort Holdings, isang subsidiary ng isang company mula sa bansang Hong Kong. Ginive up na ng Alliance Global, ang parent company ng Mega World, ang 50% share nila dito sa Hotel Resort and Casino. Sa ngayon wala pang official announcement kung kailan talaga ang grand opening ng bagong Westside Integrated Resort. Sa tingin nyo, alin ang mas maganda ang design, ang Okada Manila o itong bagong Westside Integrated Resort? Abangan na lang natin ang grand opening nito. Samantala, meron pang ginagawa dito sa kabilang side. Sa tingin ko, dito yung parking. Malawak din itong area na tinayuan nila. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!